Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chang Ame from Japan. Kabayan Gemini, this reading is for you. Mga magaganap po mangyari sa natitirang araw ng June 2024. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasukan. Welcome na welcome po kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po ng personal reading, nasa baba po ng video na to, how to contact me. This is a general reading, Gemini Kabayan. Kuhanin mo lang talaga yung sayo. Sana ano ko? Ayun, nakita ko na. This is a general reading, Kabayan Gemini. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, o mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan po natin ang ating isipan. Tandaan nyo po, hindi nyo po ito personal reading, okay? Kuhanin nyo lang talaga yung sa inyo. Kung ano man ang lumabas dito, hindi nyo po ito personal reading. Ulitin ko ulit sa inyo. Para po kay Gemini. Marami po kayong energy sa mundong ito. Maaring ito is related sa work, love, job, friends, family member, co-workers, o sa business mo. We have the crossroad. Nakita ko dito. We have the choices. Kung baka may mga choices ka when it comes sa mga tatahakin sa buhay or kung ano man yung choices mo. Sa love, sa work, kung ano man yan. May mga multiple na choice, maaring ganon, maaring ikaw is magko-crossroad, or kung ano man yan. May mga pag-aanilangan, ako na nakikita sa'yo, may mga decision na magaganap o gagawin, may mga magpaparaya o pagpaparaya. Maaring ikaw, parayain mo yung kasiyahan mo at mag-stay ka sa meron ka ngayon. Maaring magpaparaya ka sa ibang tao, maaring ganon. Kung ano man yan, pagpaparaya na yan. Magkakaroon ng mga separation. Yan, magkakaroon ng mga maaring may mga problema sa bahay, sa trabaho. Yan, maaring handun din yung you want to secure yung family mo, yung trabaho mo. Yan, kailangan, ibasin nyo siguro, nasa bahay lang kayo. Maaring ganun, no? O yung iba dito, andun yung privacy. Kumbaga, nagkaroon kayo ng boundaries, no? Maaring ganun. And then, yun nga, siguro mas relax kayo pag nasa bahay kayo at kasama niyo yung family niyo. Maaaring magkakaroon ng mga problema when it comes sa work, family, sa malalapit sa puso, sa nakikita ko dito, no? Maaring by summer, maaring may mga maganap na mangyari. Maaring ganun, sa nakita ko dito. Maaring iba dito, makaka-receive kayo ng messages or document. Baka may aasikasuhin kayong document. May mga speech or writing, baka may isusulat kayo or may mga something na asikasuhin nga, no, maaari may makipag-communicate o kaya ikaw ang makikipag-communicate. May mga pag-uusap ako na nakikita, no, maaari makareceive ng mensahe sa ibang tao or ikaw ang magbibigay ng mensahe. Pero nakikita ko dito 164. Hindi ko alam kung ano ito sa'yo. Yun ang nakita ko. Tsaka 0102. Ano kaya yun? 64. May nakita akong ganun. Well, kung ano man yun. Okay. May pagko-crossroad talaga, no? Ako na nakikita. When it comes sa ibang sa inyo, may growth ako na nakikita sa inyo no? Sa iba may growth. May mangyayaring growth. Kapag siguro pag na-crossroad kayo. Kung ano man yun, sitwasyon nakikita ko. Sa iba dito, nakita ko sa inyo na you are now in a new direction sa buhay mo or you want a new direction sa buhay mo.
Maaaring may mga naaalala ka in the past, maaaring namimiss mo yung anak mo, yung kasamahan mo sa trabaho, yung kaibigan mo, o ano man siya, no? Yan na maaaring lumayo sa iyo or nagkaroon na siya ng sarili niyang direksyon sa buhay. Maaaring ganun, or ikaw itong tao na to, no? Sa nakita ko to. May mga sitwasyon ako na nakikita na you try to make it balance. Handun yung sitwasyon na parang nakikipagkaisa ka na lang dito sa, kasi nakita ko you want a direction pero nalilito ka. Siguro no choices kumbaga, or may mga choices pero siguro mas inaano mo pa siya, parang hindi ko alam, parang ini-evaluate, something ganun ang nakikita ko. Baka ini-evaluate mo pa siya, o kaya gusto mo lang magkaisa, kumbaga back and forth ang nararamdaman mo. Iba dito when it comes to money, nagkakaroon ng ups and down, no? Yan. May mga sitwasyon ako na nakita na kailangan mo daw balansehin. Siguro yung iba dito, before to make a new direction sa nakita ko, nagkakaroon muna sila ng mga multiple tasking or mga multiple priorities sa buhay nila. Siguro may mas dapat bang unahin bago to make a new direction. Maaring gano'n, no? Sa iba, no? Sa nakikita ko. Iba sa inyo, exciting kayo sa mga magbabago sa buhay nyo. Nandun yung excitement na ma-achieve mo yung gusto mo mangyari sa buhay mo no? Yung pag-shipment, yung pagbabago, yung success. Yan. And you want talaga ng harmony and peace, nakita ko dito. Pero I don't know why, pero handun yung hindi ko alam, parang nagiging misteryoso ka sa nakita ko. Nagiging misteryoso yung iba, yung iba dito parang nagbubulag-bulagan kayo sa mga sitwasyon na dumarating o nangyayari sa buhay niyo, sa nakita ko. Iba dito nagkaroon ng spiritual journey, no? Mas naging mas naging yung instinct nyo, mas naging effective. Kumbaga, nag-level up na, nagkaroon na ganun. Nandito ka sa sitwasyon mo ngayon na aray, anak, ang sakit nun Nandito ka sa sitwasyon mo ngayon na parang natatakot ka. May nararamdaman kang takot sa magiging choices mo. Siguro natatakot ka mag-crossroad, no? Sa nakita ko dito. Kasi siguro may nalaman ka na message, or may nalaman ka siguro sa sarili mo. Ang ganyan. Nagkaroon ng hesitation no? Parang nag-aalinlangan ka kung ano man ito no? Maaring magpaparaya ka na lang, or basta sa decision making, sa nakita ko to. Kailangan mo magkaroon ng decision making. Kailangan harapin mo yung takot mo. Sa nakita ko dito. Iba sa inyo, nakakapanaginip daw kayo ng mga mystery dream, no? Sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon ako na nakita na kailangan mong intindihin. Na kailangan mong yun nga. Na kailangan magkaroon ng awareness. Yan. May mga sitwasyon na pinag-iisipan mo. Yun ang nakikita ko dito. Iba dito, meron kayong nakikita ko yung knowledge nyo when it comes to a tarot. Siguro may knowledge kayo na how to read, ganyan. Baka nagtatarot kayo. Yan nakikita ko dito. Yun nga lang siguro, hindi to yung sitwasyon na hindi mo siya pa totally siguro ma-accept. Baka iba na-accept na, o kaya iba hindi pa. Maaring ganun, no? Kasi there's a new direction na lumabas sa'yo na nagaganap or magaganap, no? Na nakita ko sa'yo dito. Kasi parang magkakaroon siya ng mga panibagong simula o sigla sa buhay mo, no?
magkakaroon ng mga kasiyahan sa iba. Okay. Kaya may mga sitwasyon daw na ile-let go. May mga sitwasyon na magiging open ka. Nakikita ko rin yung iba dito, hindi stable ang buhay. Maaring walang ipon, hindi stable sa trabaho, maaring ganun, o kaya basta hindi stable sa relationship, kung ano man yun, hindi stable yung buhay. Handun din yung mga nagkakaroon ng mga financial insecurity. No? Handun din yung may tao rin ako na nakikita na hindi ko alam kung ikaw ang mag-o-open or siya ang mag-o-open. Yun na nakikita ko. May tao, maaring ikaw, may tutulungan ka, or may tao na tutulong sa'yo, ang nakikita ko dito, or maaring meron kang situation na isi-share sa kanya, i-open sa kanya, o kaya siya ang mag-open sa'yo, or vice versa, ganun nakikita ko. Mag-ingat din tayo with it comes sa, nakikita ko yung burden mo ha, nagkaka-burden ka. Ikaw or a part of the family, ang nakikita ko dito. Siguro yung iba dito, ganun nakikita ko, family, relationship, or trabaho man yan, kung ano man yan nakikita ko. Losing something valuable, ang nakikita ko sa iyo, ha? Maaring trabaho, baka mawalan ka ng trabaho, maaring manakawan ka ng pera, maaring kung ano man yan, basta losing something valuable. May pagnanakaw din ako na nakikita dito ha, mag-ingat-ingat kayo. Ikaw or a part of the family, kung ano man yan. Maaring sa iba, nangyari na to. Maaring in the past, maaring may tao dito na naging makasarili pero naging open na sa'yo. Maaring ganun. Or ikaw ang naging open sa kanya. Okay, may bigla ang nangyari sa inyo, no? Sa nakita ko dito na hindi mo inasahan, no? Ay, hawi lahat, anak. Ano ba yan? No, may mga sitwasyon na biglang nangyari or sa iba dito is mangyayari pa lang. Anak, ayan, no? Ang bilis ng tuka mo, anak, ah. Sisira na naman yung card ni mami. Yung nakikita ko sa inyo. Nakikita ko sa inyo, iba dito, hindi kayo masaya kung nasaan kayo ngayon. Siguro nagpapakasaya lang kayo. Siguro hindi yun lang napapansin na parang hindi na pala ako masaya. O maaaring napapansin mo, nagbubulag-bulagan ka lang, ganyan. No? May mga naaalala ka in the past na mga hurt, maaari. Yung mga hindi naging masaya. No, sa nakita ko dito. Yung mga biglaang nangyari. Maaaring ganun. Ay, ano ba yan, anak? Sa ngayon, nakikita ko sa'yo, yung iba dito, walang plano. Tinatamad, nagkaka-anxiety. Yan ang nakikita ko dito. Parang you feel incomplete. Parang there's something missing sa buhay mo. O nagiging impatient ang iba. No? O may tao na nagiging impatient. Tandaan mo, either ikaw or iba to ha. Nagkakaroon ng frustration sa iba ngayon, ano? Nagkakaroon ng delay. Kakaroon ng for management. Yun nga, stagnant kayo, no? And you need to jump to your fashion. No, you need to jump to your fashion. Sa nakikita ko dito. Kailangan mo magplanong maigi, no? Sa nakikita ko dito. Kung gusto mo to jump to your fashion, sundin mo yung gusto mo. Ang nakita ko to, gustin mo. Kasi pag masaya ka to sa gusto mo, mas magagawa mo siya ng tama eh. Sundin mo yung nararamdaman mo. No? Iba dito kasi nagkakaroon kayo ng mga situation, maaaring may hinihintay kayo, may mga option ako na nakikita, maaaring you don't know how to proceed sa ngayon. If you take it action or not, o kaya if to stay or go, o kaya may mga option, may mga dinidiscover ka pa siguro, may mga preparation, o kaya may nakita kong partnership, I don't know what, handun yung part na this is the time to place your future kasi in your hand. Nasa kamay mo, mismo. Iba dito, baka nagpaplano kayo to overseas. O kaya kung ano man pagpaplano yan. You need to be careful. No? Iba dito, may naghahanap pa kayo ng mga option.
o mga naghihintay pa kayo ng mga option na iba pa, no? Nakita ko yung mga deep wounded mo, no? Deep wounded mo in the past, yung mga battle na sinuong mo, as in, but you're still standing. Oo, andun yung still standing and still fighting. It's good, no? Sa nakita ko dito, and you need to fight yung dreams mo sa buhay mo, and yung fashion mo. Yan, ang nakita ko dito. Kailangan mong sumubok. You need to take a risk. Yung iba dito, siguro nagkakaroon kayo na misa, may init ulo nyo. Ganyan, sa nakikita ko dito, yun ang nakita ko. May tao, o maaaring ikaw, may namimiss ka sa in the past. No? Maaaring may namimiss kang tao sa nakaraan. Na lumayo sa'yo, or ikaw ang lumayo. Na maaaring itong tao na to is nakikita ko na maaaring meron na siyang ibang ginagawa, no? Sa nakita ko. Pero ano to? Babaero, lalakero. Itong tao na to siguro mas more focus na siya sa sarili niya, sa mga dreams come true niya, no? Sa nakita ko dito. Siguro andun na yung tao na to, there's a new beginning sa buhay niya. Nagkaroon na pagbabago sa buhay niya. May nakikita ko dito na maaring may tumutulong sa'yo or ikaw ang tumutulong. Pero hindi ko nakikita na na totoo siya. Maaring ikaw to or isang ibang tao. Nakikita ko dito, maaring may nagtakbo ng pera mo. Or may tao ka na tinutulungan o may tao na tumutulong sa'yo na yun nga, na to move on. Ganun nakikita ko. O kaya, kasi nakikita ko dito, parang, hindi ko alam kung itong tao na to ini-scam ka. Kasi may nakita ko scam. May nakita rin ako na parang, hindi ko alam kung utang. Hindi ko alam kung ikaw ang may utang o may hindi ka nabayarang credit card, may mga hindi ka nabayaran na bills o kaya may nangutang sa'yo o ikaw ang nangutang na hindi nakabayad. Yun ang nakikita ko. May mga biglaang nangyari. Maaaring iba sa inyo na scam kayo nang dahil sa sasakyan. Maaaring ganun. Sa iba, i-relate ko yung sarili niyo. So, iba sa inyo may travel, Iba siguro nag-travel o nakapag-travel na. Ba't ko mabaliktad yung mo? Iba dito, andito yung nakikita ko sa inyo na may mga sitwasyon kayo na nagiging mahina kayo. May mga sitwasyon ako na nakita na pinaniniwalaan nyo na kayo lang nakal. Ano ba ito? Halimbawa, paano ba kasi i-explain yun? Parang halimbawa, gagawa ko ng business. Pero napanghihinaan ka na lang. Hindi ko kaya, hindi ko talaga kaya yan. Parang na ganun, nagiging weak ka. May mga personal belief ka, kumbaga. Andun yung nakikita ko dito, you feel free, you want to be free. Yun yung nakikita ko. And then, nagkakaroon ng mga pressure, social pressure, kung ano mga pressure yan sa nakikita ko. Yun. Yung iba dito, yun nga, nagkaroon ng spiritual journey or may mga nagbukas ng mga ability sa kanila pero hindi ko alam kung nagkaroon ng enlightenment sa inyo sa iba ganun. Iba ito may psychic abilities. Pero hindi ko nakikita na parang malakas yung loob mo. Tingnan natin.
Iba dito may naghiwalay, ano? Either relationship, trabaho, or kasal. Kasi nakita ko yung emotion. In the past na to, sa nakita ko sa iba. Pero kung may mga sitwasyon ako nakikita na exciting opportunity na dumating o paparating sa buhay mo. O dumating na nga. Maaring ganun sa iba. Oo nga, nagkaroon nga talaga kayo ng spiritual awakening sa iba. Pero hindi ko nakikita na i-accept nyo sa ngayon. Kasi hindi yung pagkalito. Parang nahadun kayo sa sitwasyon na hindi ko kaya. Ayoko. Hindi ko alam. Bahala na. Parang ganun nakikita ko. May mga sitwasyon ako na nakikita na sa iba dito na maaring a project, work, o kaya job, business, something gano'n na nakikita ko. Pero handun ka sa situation na pinag-iisipan mo siya na naghihintay ka siguro ng enlightenment, naghihintay ka siguro ng mga something. Kasi nakikita ko na nahihirapan ka sa opportunity na to. Yun ang nakikita ko. Siguro this is a time to transform, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan dito ng transformation. Kailangan ng pagbabago. Nagiging mabagal ang mga bawat sitwasyon na meron ka sa ngayon. No? May tao dito na maaring ikaw, may namimiss ka bang tao in the past, maaring ganon, or vice versa, ang nakikita ko dito na naging mahalaga siya sa'yo. Maaring matagal mo na itong naaalala, itong tao na to, no? Sa nakita ko dito. Siguro naaalala mo yung sweet memories nyo, o yung pag-uusap nyo. Yan, may mga ganun ako nakikita sa'yo. Iniisip mo siguro yun na gusto mo makipag-collaborate dito, kamusta na kaya siya, ano ginagawa niya, maaring gano'n, no? Maaring gusto mo bumalik sa kanya, o gusto mo makipag-connect sa kanya, or vice versa, ha? Pero hindi ko nakikita yung movement. Kasi nagiging, walang agarang movement. Kumbaga mabagal. Siguro naaalala mo lang. May mga sitwasyon ako na nakikita sa'yo na kailangan mong pag-isipang mabuti. Ano ba yan, ate? Oo, nakikita ko na pag-isipan mong mabuti. You need, kahit slow lang siya, but surely. No? But surely, ganun. Kailangan slowly, slow but surely. Yan na nakita ko. May mga sitwasyon ako na nakikita sa'yo na parang you entering to a new world, no? You entering to a new world. Ibig sabihin yung iba dito na wala ng trabaho. Ibig sabihin yung iba dito nagkaroon ng problema with come sa money. Nagkaroon ng mga shortage ng money, lack of money, insufficiency, nagkaroon ng inability, may tao na sarili lang iniisip, kasakiman, may tao na may insecurity, may tao dito nagkaroon ng mga iba dito na mga mischances. Maaring ganun. Kumbaga, halimbawa, kung may trabaho ngayon, may trabaho ngayon, pero there's an offering, ako nakikita, pero hindi mo siya in-accept, maaring ganun. Or, may mga options, maari, na nahihirapat kang i-choice, maaring ganun, no? Love man iyan, trabaho man yan, nakikita ko ganun. O kaya, may mga sitwasyon na hindi mo ka makapag-decide. Yun nga. Iba dito, love life. Love life. Kumbaga, may nangyaring pagbabago sa buhay mo. Pero ayaw mong harapin. Natatakot ka. May ino-offer daw sa'yo, pero ayaw. Hindi ka makapag-desisyon, Nahihirapan ka. This is a difficult decision na kailangan mong i-face. Kailangan mong harapin yung takot mo.
kung maging painful man itong choices na to, you need to accept and you need to learn, syempre. May mga nabibiingkot ka in the middle, maaring may mga situation ako na nakikita na hindi ka makapili. Ay, nakikita ko. Ibig sabihin, may nagtapos na sitwasyon sa buhay mo. No, may nagtapos nga. Kumbaga nagkaroon na unexpected change when it comes sa trabaho, when it comes to yourself, when it comes to your family, sa iba ganun. Kuhanin nyo kung ano yung sa inyo doon. May mga dapat ayusin, may mga dapat na pagbabago. Mayroon ako nakikita dito na opportunity man ito, kung ano man ito na sitwasyon na nakikita ko na may nag-open na bagong door para sa'yo. Yun na nga lang, tingnan natin kung i-accept mo siya. You need to use your intuition, ano? Sa nakikita ko dito, may mga pag-uusap ako nakikita, no? Para sa pagbabago, it comes to trabaho o kaya sa karelasyon or sa family. Ako nakikita dito. May mga pag-uusapan na related din ang money. Oh. Okay? Ibig sabihin, may babae dito, saka may lalaki dito. Na kakausapin ka siguro? Sa iba ganun, kakausapin ka? Or may tao dito, maaring boss mo ito ha, maaring boss yung isa medyo mababa ang ano niya. Tapos, sa iba naman, may nakikita ko dito na matanda. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo. Kung parents, kamag-anak, inaalagaan, sinusuportahan. Yun nakita ko, may matanda ako nakikita dito. Hindi ko alam kung binibigyan mo siya ng advice, sinusuportahan mo siya para sa kanyang pagbabago or something ganun. Ang nakikita ko dito. And then, may mga nalaman din na katotohanan, ano, sa nakikita ko dito. May nakikita rin ako dito na kontrata. Siguro may mga pag-uusapan kayo na related ang papers, contract, business. Yun na nakita ko. May mga tao or may tao ako na nakita sa'yo na may hidden motive or may secret sa'yo, ha? Maari may mga mag-o-offer ng opportunity sa'yo. Ba't may lungkot ako nakikita sa'yo? There's something lost ba? Kasi ba dito siguro may nawalang buhay? Maybe this is the past or ano man, no? Yun ang nakita ko, no? Iba dito naghahanap pa rin ng tamang direksyon sa buhay. Naghihintay ng tamang panahon. To heal siguro, ganyan. O kaya, may mga regret may mga pagsisisi, may mga nawala or mawawala, no? May tao na kailangan ng self-care. Kailangan daw mag-save ng monies, no? Sa ngayon kasi, sa nakita ko, wala ka pang ginagawa, inactive, no? Sa nakita ko dito. Kasi may mga choices ako nakikita. Parang hindi ka pa makapag-desisyon kung nasaan ka man sa ngayon. Kailangan mo magplano ng bago and kailangan you have a strategy, no? Sa nakita ko dito, kailangan ng enlightenment. Siguro may hinihintay pa kayong answer, iba dito naghihintay ng answer, revelation, katotohanan, or you want to kaya mayroon kang sitwasyon na nag-surrender ka, may mga sitwasyon na isinacrifice mo, maaring ganun. Kailangan mayroon kang pananaw sa kinabukasan, no?
Forgiveness. Kailangan mo mapatawad ang sarili mo, kailangan mo rin magpatawad. Kasi hindi siya siya yung magiging blockage mo when it comes to growth, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mas maintindihan mo rin yung sarili mo first. Yan, we have the deep knowing, no? Kumbaga, may mga sitwasyon ako na nakikita sa iyo na kailangan mong intindihin at kailangan mong itutok yung sarili mo. May mga sitwasyon ako na nakikita sa iyo na pinag-iisipan mo. May mga knowledge na lumabas o may mga revelation maari na may magaganap. We have the 43, maaring edad mo is 43. No? O kaya in a 43 days ago or mangyayari pa lang, maaring may mga magaganap na pag-iisipan mo. Maaring ganun. Or kailangan mong maintindihan. Maaring ganun. O kaya may mga sitwasyon ako na kailangan mo i-open yung mga mata mo and you need to trust your intuition. Sa nakita ko to. Siguro may mga wish come true ka na gustong hilingin o hinihiling sa taas. And then, nakikita ko rin dito na maaring nagkaroon nga ng enlightenment, nagkaroon ng may mga pag-iisipan kayo dito. You need to listen to your inner voice, ano, sa nakita ko dito, no? Iba sa inyo, maaring, medyo mapag-isip, or maaring baka night shift ka, yan, baka hindi ka nakakatulog, kulang ka sa tulog, maaring nagigising ka palagi ng alas 4 ng umaga, alas 3 ng umaga, maaring gano'n, o baka nga night shift ka, maaring gano'n sa iba. Arigatou namase, God bless.